It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin si Jesus bilang mabuting pastol. Ngayon naman itinutuloy ni Jesus ang pagbibigay ng assurance sa kanyang mga alagad kasi natatakot sila. Puno sila ng agam-agam, naliligalig sila, nangangamba sila. Kasi nakukulang na rin ang kanilang pag-asa at pananampalataya. Kaya winika ni Jesus sa kanila, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Binibigyan niya sila ng assurance na kung kayo lamang ay mawawala ng pag-asa, magkakaroon kayo ng mas magandang pananaw sa buhay. Alam niyo mga kapatid, siguro yung madalas makipaglibing sa inyo, nadidinig nyo na ang ibanghelyong ito tungkol sa pagbibigay ng kapag may libing kasi ginagamit ito yung pagbibigay ng buhay. No? Binibigyan ng halaga ang buhay. Kaya bigyan natin pahalaga ang buhay na ito, mapuno ito ng pag-asa. Kaya nga noong nakaraang linggo, nung sinabi natin siya ang mabuting pastol, mainam na tayo ay nasa kanyang piling at tayo kanyang inalagaan, ganun din mapag-alaga tayo. At isa pa, anong pwedeng hamon sa atin ng pagbasa ngayon? Tingnan natin, bakit nga ba mayroon tayong mga takot, agam-agam at pangamba? Siguro dagdagan natin ng pananalig kasi doon tayo nagkukulang. No? Doon tayo nagkukulang. At maganda rin tingnan yung saan ba nagmumula o nanggagaling yung aking pangamba. Yung aking takot na ito sa aking buhay. Baka sabihin ng mga bata, kami po takot sa ahas, sa mga wild animals, sa leon, sa tigre. Maaari yun. Maaari rin tayong matatanda, dami nating takot. Isa na doon, takot tayong mamatay. At saka yung mga natural calamities ngayon, sobrang lakas na ng mga bagyo, pagbaha at saka lindol, maaaring takot tayo dyan. Pero alam po ninyo mga kapatid, mayroong isang pag-aaral. Tinanong ang mga bata, saan ba kayo natatakot? Ano yung kinakatakot ninyo? Lumabas doon, takot pa rin sila sa wild animals, takot sila sa maraming bagay, pero lumabas doon, takot sila sa broken homes. Takot sila sa broken families, broken relationship. Kaya ano ang pwede nating gawin para mapawi ang mga takot na yon, matatag na pananampalataya. Yung ating pagdarasal sa Panginoon, huwag mawawala yon. Isa pa, tama-tama, bukas kasi Mother's Day na. Mother's Day na bukas. Ang mga nanay, mapag-alaga, mapag-aruga, kadalasan yung anak na takot, yung nanay, binibigyan niya ng pag-asa, binibigyan niya ng warmth at saka safety. Ito rin ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. No? Ang mga nanay, once a year lamang binibigyan ng parangal na katulad nito sila talagang nakahandang magsakripisyo, no? Nakahandang magbigay ng sarili para sa kanyang mga anak. Kaya nga, kung ating patuloy na pagninilayan, napakahalaga ng buhay. Kaya binigyan din niya sa ating mga pagbasa ngayon. Huwag tayong mangamba. Ang dami nating iniisip, ang dami nating gustong gawin, pero number one priority nga ba natin ng Diyos sa lahat ng mga ito? Siguro, ngayong pagkabuhay na nga, sana nga ay talagang makita natin na buhay ang Panginoon sa atin. Muli po, ito si Reverend Father Felix Labios mula po sa San Andres Parish, Masinloc, Zambales. God bless us all.